Tanggal tayo ng yung luto na ngayon na yung luto na kopra. So ito yung gagamitin natin pantanggal ng laman. Kunin natin yung mga luto na, hiwalay din natin yung hilaw pa kasi lulutuin pa natin ulit. Ito mga idol, luto na siya, hindi na siya ulitin pa. Ganun lang kabilis. Ito ginawa ko lang to kasi kaysa manghiram tayo, gawa na lang tayo ng ganito. Madali lang naman gumawa nito eh. So yung sa akin maliit lang na bakal, dapat kasi nito yung malaki, yung 8mm o 9mm. Bango, sarap kainin. Balik na naman tayo sa tuloy natin yung tatanggal ng laman doon sa baon ng kopra. Mga idol, kukunti na lang, wala nang laman dyan ito, kukunti na lang, patapos na tayo. Kunti na lang mga idol. Hapon na kasi. Sakit na rin yung mga palad ko. Pero tatapusin ko to. Di na lang mga idol, tapos na. Yan, tapos din mga idol, tapos din sa wakas. Pero medyo madilim na. Langanin na kasi iwanan eh. Konti na lang kaya tinapos ko na lang. Ginabi na tayo idol. So yan yung mga nakasako. Bukas sasalang natin yan bukas. Nasa mga 2 oras lang siguro yan. Luto na yan. So ginabi na tayo. Malayo pa naman yung kubo ko mula dito. Siguro nasa mga 20 step, malayo. Good morning mga idol. So ayan, kasalang na tayo dun sa tinanggal natin sa bao, yung mga hilaw. Sinalang na natin. So nasa mga 2 oras lang to. Mabilis lang to kasi wala na siya sa bao. Ayan, makikita ninyo, umuusok-usok siya. So kailangan siyang bantayan dahil wala na siya sa bao. Baka masunog pa, masubran yan. Iba kasi yung nasa bao eh. Nasa bao pa siya, hindi pa siya masyadong masusunog. Pero ito, delikado yan. Kasi wala na sa bao, mabilis na lang maluto yan. Mabilis din siya masunog. Yung kasama yung 3 sako, luto na yon. So itong nandyan, nakasalang, hilaw pa yan. Yung iba alanganin, so, sinama pa rin natin. So, kailangan bantayan, 2 oras lang, wala na, luto na yan. So,
mabilis lang pagka ano, sobrang usok, sabing usok. Ano lang, mabilis lang. Ito yung 3 sako. Luto na siya. Hindi na siya pwedeng lutuin. Ayan. Kailangan mo ng 2 oras. Baga lang yung nagpapaano niyan, nagpapaluto sa ilalim. Dapat hindi masyadong malakas. Kasi pag nabigla, masusunog yung iba hindi pa. Kailangan dahan-dahan lang siya. Kaya babantayan siya sa loob ng 2 oras para maintain lang yung luto niya. So mamaya pagka naluto na yung ano, yung kopra, so ito tayo isasabay ko na yung uling. So dito ako mag-uuling yan, itong butas na to, dito ako mag-uuling yan. Ito yung mga baon ng pinagtanggalan natin ng laman. So yan, sobrang init yan pagka nag-uling ka. Hindi mo siya pwedeng lapitan hanggat hindi siya nawala yung malakas na apoy. Dapat baga na lang siya bago mo siya lapitan. Tapos tsaka mo buhusan ng tubig para hindi siya maging abo. Kasi kung hahayaan mo lang siya na maging baga yan, magiging abo yan. So mamaya sasalang natin yan mamaya. Saglit lang yan. Kasi mabilis lang naman yan kasi bao yan eh. Mabilis lang siyang mapoy. Mabilis din siyang ano. Pag hindi mo siya nabantayan ng todo, so magiging abo. Wala ka na makukuha, wala kang mabibinta, puro abo na lang. So kailangan bantayan siya. So ayan mga idol, sinalang na natin yung uling. Ayan, usok na siya. So mamaya niyan lalakas na yung apoy niyan. So punuin na natin para isang lagayan lang. Mga idol, ilagay na natin sa ano, sa butas. So isang ano na lang siya, isang butas lang siya. So, nandyan na lahat yan, nakabundok na. Mamaya wala na yung bundok na yan, magiging uling na yan. Yan mga idol, ayan na yung uling. Ano, ito nyo, kanina naggabundok pa siya, ngayon nasa baba na, uling na siya. Yung bao kanina ng gabundok, ito na siya, uling na siya lahat. Mabilis lang, wala nang apoy yan, binuhusan ko na ng tubig.